Anong ipapakain mo sa mga apo ko? Bakit pa kasi ako pumayag na maging asawa ka ng anak ko? Wala kang kwenta. Lapastangan, traidor ka. Isinusumpa kita. Hihintayin kita sa impyerno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito taong 1950. Walang eksaktong lugar. Pangasinan. Magandang araw, kabaryo. Ilang taon na ang nakalipas nang magawi ako dito sa probinsya ng aking ama. Dito ko nalaman ang kwento ng kanyang pinsan na si Ruben, isang matadero. Sa panahong ito ay unti-unti nang nakakabangon ang probinsya sa nakalipas na digmaan. Kanya-kanyang diskarte ang mga tao upang mabuhay at matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Itong si Ruben ay may sarili ng pamilya at mayroong 6 na anak. Ang kanyang hanap buhay ay ang pagmamatador sa palengke. Subalit kulang na kulang ang kinikita para sa 6 na anak. Ang asawa pa niya ay nasa bahay lang at nag-aalaga ng kanilang anak. Halos tig-1 taon lamang ang pagitan ng kanyang mga anak. Isipin niyo na lang kung gaano kahirap alagaan ang mga yon. Ano ba yan, Ruben? Nagpunta na naman sa bahay si Divina para manghiram ng bigas. Hindi ka na ba naawa sa asawa at mga anak mo? Palibhasa kasi masipag mag-anak. Tamad naman dumiskarte ng pera. Kung walang kakatayin, pahiga-higa ka lang imbis na maghanap ng ibang pagkakakitaan. Hindi yung inuubos mo lang ang oras sa paghihintay ng baboy na kakatayin. Wika dito ni Pinong. Tay, wag ka naman dito. Nakakaya sa mga kasama ko. Wika dito ni Ruben. Abay, marunong ka pa palang mahiya sa kanila. Sa akin nahiya ka ba? Aasawahin mo yung anak ko. Wala ka naman palang ipapakain. Pwe! Noon pa man, ay mabigat na talaga ang loob ng kanyang biyenan sa kanya. Ambisyoso kasi itong si Pinong na makapag-asawa ang anak niyang si Divina ng isang mayaman. Subalit bumagsak ito kay Ruben na isang matador. Relax lang, Ruben. Baka maging giniling na ang mga karne sa ginagawa mo. Ganun talaga ang mga biyanan. Wika dito ni Gaspar. Sumusobra na kasi. Palagi na lang niya akong iniinsulto at pinapaya sa harapan niyo. Hayaan mo na yon. Darating din ang panahon na magkakaroon ka ng limpak-limpak na salapi. Kailan naman mangyayari yon? Kapag pumuti na ang uwak? Si Gaspar ay kababataan ni Ruben. May sariling pamilya na rin ito. Kasamahan din niya sa trabaho itong si Gaspar. Pero napapansin niya na bihira na lang nagpupunta sa katayan si Gaspar. Hanggang isang araw, hindi na nakatiis itong si Ruben at tinanong niya na ang kanyang kaibigan. Mukhang 1 beses ka na lang sa 1 linggo nagpupunta rito, Gaspar. Ano bang pinagkakaabalahan mo dyan? Sa katunayan, kaibigan, iimbitahan sana kita sa bahay ko para doon tayo makapag-usap ng maayos. Sa susunod na linggo, sumama ka sa akin. Nararamdaman ko, may magandang balita ka sa akin, pre. O sige, sa susunod na linggo. Sa pag-uwi ni Ruben kinagabihan, ay naabutan niya sa bahay ang kanyang biyenan. May dala itong ulam at kasalukuyang kumakain na ang kanyang mga anak. Magandang gabi po, tay. Mabuti naman at dumalaw kayo. Mabuti na lang talaga at pumarito ako. Dahil baka natunaw na ang bituka ng mga apo ko sa gutom. Ano? Umuwi ka na wala man lang dalang ulam. Anong oras na, Ruben? Napaka-irresponsable mo talaga. Agad namang nilapitan ni Divina itong si Ruben at dinala sa kwarto upang makapagbihis na. Sinabi nito na wag na lang sumagot sa ama. Tinitiis na lamang nito ang mga pang-iinsulto ng kanyang biyenan. Sumapit ang araw na pinag-usapan nila ng kanyang kaibigang si Gaspar.
Habang naglalakad na sila papunta sa bahay nito, ay nagtaka si Ruben dahil patungo sila sa ibang direksyon. Sinabi naman ni Gaspar na lumipat na sila ng bahay. Hindi naman yon binigyan pansin ni Ruben hanggang sa nakarating na sila sa tapat ng bagong bahay ni Gaspar. Bagong tayo ito na may 2 palapag. Konkreto ang ibaba at gawa sa magagandang klase ng kahoy ang sa itaas. Sa panahong iyon ay mayayaman lamang ang may kayang magpagawa ng ganoong klase ng bahay. Kahit kailan talaga pre, palabiro ka. Bahay mo ba yan? Bakit hindi na lang kaya tayo tumuloy? Para malaman mo kung sa akin ba talaga yan o hindi. Papasok na sila sa bakod na kasalukuyan pang tinatapos gawin. May mga tauhan pa na gumagawa ng bakod na gawa sa semento. Lumabas ang anak ni Gaspar at sumalubong ito sa ama. At sa pagpasok ni Ruben ay nasa loob ang pamilya ni Gaspar. Dito na siya naniwala nang makita niya na ang buong pamilya ng kaibigan sa loob ng bahay. O ano pare, sa tingin mo kaninong bahay ito? Totoo nga pre, bahay mo nga talaga to. Matapos ang kanilang salo-salo ay nag-usap ang magkaibigan habang naglalakad-lakad palibot sa bahay. Kaya naman kita dinala dito pre, para ipakita sa iyo ang naabot ng aking kinita sa bago kong trabaho. Nako pre, talaga? Isali mo naman ako dyan para isampal ko sa biyanan ko ang lahat ng mga pangiinsulto niyang sinabi sa akin. Kaya nga kita dinala dito eh. Siyempre, sasali kita dito. Pero, pati bahay na sikmura to pare. Ayon sa kaibigan ni Ruben, ang dahilan kung bakit siya umangat sa buhay ay dahil sa kanyang amo na isa umanong aswang. Ang negosyanteng aswang na taga-kabilang bayan na si Mariano. Kapag may natipuhang lugar si Mariano na pagtatayuan niya ng negosyo, ay nililinis muna niya ang buong lugar. Hindi damo o basura ang pinalilinis ni Mariano, kundi ang mga taong balakid sa kanyang pag-iiral, ang mga albularyo. Gumagamit ng tao si Mariano upang walang bakas niya ang maiwan kapag napatay na ang albularyo. At isa itong si Gaspar sa mga bayaran na pumapaslang ng mga albularyo. Nagkataon na may ipapalinis na lugar ang amo niya, kaya inirekomenda niya itong si Ruben upang ito naman ang makaranas ng kasaganahan sa buhay at matalik niya itong kaibigan. Hindi rin matatawaran ang halaga sa bawat albularyong napapatay nila. Bahagya namang natigilan si Ruben sa kanyang narinig. Hindi na lingid sa kanyang kaalaman ang tungkol sa mga bagay na tulad ng aswang, antingero at albularyo. Pero labas si Ruben sa mga ganoon dahil mangmang naman siya pagdating sa mga lihim na aral. Pare, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Isang krimen yan, di ba? Krimen kapag may nakahuli sa'yo. At saka sila lang din naman na nagpapatayan. Makikisakay lang tayo. Pero ang kapalit naman nun, tignan mo naman pre, kahit buong buhay ka pa na maging matadero, hindi ka magkakaroon ng ganitong pamumuhay. Andun na nga tayo pre, pero mukhang delikado yan. Baka sumabit tayo dyan. Kaya nga ang mga tulad natin ang kinukuha ni Mariano pre. Dahil sanay tayo sa katayan. Isipin mo na lang na isang baboy ang tinitira mo. Lumalaki na ang mga anak mo. Mas nangangailangan niya ng dagdag gastusin. At higit sa lahat, kapag mayaman ka na, magiging sunod-sunuran na sa'yo ang biyanan mo na parang asong baliw. Kaya pag-isipan mong mabuti pare, sa'yo ko lang to sinabi. Bago umuwi itong si Ruben, ay binigyan siya ni Gaspar ng salapi. Subalit wala pa ito sa kalingkingan kung tatanggapin ni Ruben ang trabaho. Malalim na pag-iisip ang ginawa ni Ruben tungkol dito
pumaslang ng tao, kapalit ang malaking halaga. Hindi kakayanin ni Ruben ang ganitong uri ng trabaho. Iniisip niya pa lang ay natatakot na siya sa maaari niyang kahinatnan. Subalit talagang nananadya yata ang tadhana kay Ruben. Makalipas kasi, ang 2 araw ay nagkasakit ang anak niyang bunso na nasa 1 taong gulang pa lamang. Wala nang nagawa itong si Ruben kundi ipaubaya sa biyenan ang kanyang apo para sa kaligtasan nito. Daig pa na sinampal si Ruben ng mga sandaling iyon dahil sarili niyang anak ay hindi man lang kayang ipagamot. Maluwa-luwa itong si Ruben nang tiningnan ang 5 pang mga anak. Papaano na lang kung may isa pang magkakasakit? Umalis si Ruben at pumasok sa kanyang trabaho. Buong araw niyang pinag-isipan ang alok ni Gaspar. Bago naman ang uwian ay dumating ang kanyang kaibigan at niyaya ang mga dating kasamahan na mag-inuman. Hindi na nakatanggi pa itong si Ruben. Ano Ruben, napag-isipan mo na bang mabuti? Dalian mo na, baka mainip pa si Mariano. Kailan ako magsisimula, paring Gaspar? Yun naman pala eh. Sa darating na Sabado, pumunta ka sa bahay. Yung bagong bahay ko Papaano naman pare kung ayaw ko na? Kailangan mo lang maganap ng papalit sa'yo. Kaya nga ikaw ang napili kong papalit sa akin eh. Kasi sapat na sa akin ang salaping natanggap ko. Basta sundin mo lang ang ipapagawa ng bago mong amo. Kumapit na sa patalim itong si Ruben. Rinding-rindi na siya sa mga pang-iinsulto ng kanyang biyenan. Gagawin niya naman ito para sa kanyang pamilya. Mas pipiliin niya na siya na ang masadlak sa kapalaunan kaysa darating ang panahon na magkakawatak-watak silang pamilya nang dahil sa sobrang kahirapan. Makalipas ang 2 araw ay bumalik na ang kanyang biyenan kasama ang bunsong anak. Mabuti at nagapan agad ang nangyari sa bata. Paano na lang, Divina, kung wala na ako? Sino na lang ang gagawa ng mga bagay na dapat ang asawa mo ang gumagawa? Ay nako, ang dami naman kasing iba dyan. Bakit pa nagtiyaga sa isang walang kwentang tao? Tama na po itay, masyado niyo na po akong minamaliit. Hayaan mo't ibabalik ko sa iyo lahat ang mga nagastos mo. Hoy Ruben, huwag kang ang mangarap ng napakataas. Malalim ang bagsak mo niyan. Hayaan mo na itay, mag-iiba rin ang tingin mo sa akin. Sige, magpatawa ka pa Ruben. Nagpipigil naman sa galit si Ruben sa kanyang biyenan. Sa katunayan, gustong-gusto niya na itong sapakin. Sa pagsapit ng Sabado ay hindi na pumasok ang matadero. Bagkus, nagtungo na ito sa bahay ni Gaspar. Doon na rin siya nag-agahan. Matapos ang konting pag-uusap ay tumungo na sila sa ibang bayan. Sa lugar ito ni Mariano. Dumating sila sa isang napakalaking bahay. Sino ba ang mag-aakalang bahay iyon ng isang aswang? Sinalubong sila ng katiwala mula sa entradang pintuan papasok sa loob ng bahay. Pinaghintay muna si Ruben sa magarang salas ng bahay. Pakiramdam niya ay isang aswang din ang katiwalang sumalubong sa kanila. Hindi ito nagsasalita. Walang emosyon ang muka at maputla ang balat na may payat na pangangatawan. Hindi rin niya maiwasang makaramdam ng takot. Ikaw ba naman papasok sa bahay ng aswang? Kung pagbabasehan ang mga nakikita ni Ruben sa loob ng bahay, tila mga normal na gamit lamang ito ng isang mayamang tao. Walang kakaiba at napakaaliwalas sa loob. Maya-maya pa ay bumalik na si Gaspar at sumenyas na sumunod sa kanya. Isang mahabang pasilyo ang kanilang dinaanan. Dito niya na nakita ang mga antigong mga gamit tulad ng naglalakihang banga, mga figuring, mga figura ng hayop na nililok sa kahoy at mga ulo ng mga
mababangis na hayop na nakasabit sa itaas ng dingding. Animoy mga buhay ang mga ito. Hindi naman maiwasan ni Ruben na kumabog ang dibdib, lalo na noong nasilayan niya ang isang matangkad at malaking lalaki na nakatalikod. Don Mariano, narito na po ang sinasabi ko sa iyo, si Ruben. Magandang umaga sa iyo, Ruben. Bumungad naman kay Ruben ang nakangiti at maamong muka ni Mariano. Nagdududa na tuloy siya na baka binibiro lamang siya ni Gaspar. Wala kasi sa itsura ni Mariano ang pagiging isang aswang. Magandang umaga din po sa inyo, Don Mariano. Una sa lahat, Ruben, ayoko nang masyadong formal. Mag-usap tayo bilang magkaibigan. Pangalawa, sundin mo lang ng maayos ang ipapagawa ko sa iyo. Hindi tayo magkakaroon ng problema kung ganoon. Parang kami nitong kaibigan mo, hindi ba, Gaspar? Oo naman, Don Mariano. Tsaka Ruben, may isang salita ang amo natin. Kung ano ang sinasabi niya, ginagawa niya talaga. Mabuti naman po kung ganon, Don Mariano. Nasabi na ni Gaspar ang magiging trabaho mo sa akin, hindi ba? Sa palagay mo, buo na ba ang iyong loob, Ruben? Oo, Don Mariano. Nais ko na rin na umangat sa buhay, gaya ng kaibigan ko. Kung ganoon, nagkakasundo na tayo sa isang bagay. Utos ko, trabaho mo. Hindi ka magsisisi sa kapalit na halaga. Hindi mo na po problemahin pa ang salapi. Pero isang bagay lang, Ruben. Ayaw ko ng kapalpakan. Naiintindihan ko po. Makakaasa kayo, Don Mariano. Nagkasundo na nga sila. Matapos ang usapan, ay dinala ni Mariano si Ruben sa isang silid na puno ng mga iba't ibang sandata. Pinapili niya ang matador kung alin sa mga ito ang gagamitin niya. Namangha naman si Ruben sa kanyang nasilayan. Bilang isang matador, kakambal na nila ang mga patalim. Kinuha ni Ruben ang isang talibong at isang punyal. Napapalunok na lamang siya nang mahawakan niya ang mga sandatang iyon bago siya lumingon at humarap kay Mariano. Ngumiti naman si Mariano at sinabing pagmamay-ari na ni Ruben ang mga napiling sandata. Tumango naman si Ruben at isinama ni Mariano ang matador sa isang silid na sila lamang dalawa. Doon niya sinabi ang lugar na kanyang ipapalinis, buong detalye at bilang ng mga posibleng albularyong naninirahan sa lugar. May mga katanungan ka pa ba ukol sa trabaho mo, Ruben? O kahit sa personal na bagay? Wala na, Don Mariano. Gagawin ko ang lahat ng inuutos ninyo. Dalhin mo sa akin ang ulo ng albularyong mapapaslang mo, kapalit ang malaking halaga. At pagkatapos maaari ka nang bumalik sa inyo at magpalamig ng ilang linggo. Bago ka bumalik sa lugar, alalahanin mo, Ruben. Alam na alam ko ang kaibahan ng albularyo sa taong walang alam sa lihim na karunungan. Sige, humayo ka na at pasalubungan mo ko ng magandang balita. Magkasamang lumabas ng bahay ang magkaibigan. Subalit hindi pa rin lubos maisip ni Ruben kung bakit niya pinasok ang gawaing ito. Nag-usisa pa si Ruben kay Gaspar tungkol sa kanilang amo. Matanong ko lang, Gaspar, nakita mo na ba si Mariano na naging isang aswang? Sa totoo lang, Ruben, hindi pa at ayaw ko ding makita. Kung ganun, papaano mo nasabi na isang aswang itong si Mariano? Yun kasi ang sabi ng kakilala kong nagalok sa akin noon. Tsaka bakit mga albularyo ang pupunteriyahin niya? Kung negosyo naman ang itatayo niya sa lugar, di ba? Dapat yung mga kakumpetensya niya ang ipapapaslang niya. Sa bagay, may punto ka. Hindi ko rin masabi kung aswang ba talaga siya dahil wala naman akong alam sa mga bagay na yan. Siya nga pala, Ruben. Kung iniisip mo na madaling mapaslang ang mga albularyo dahil matatanda na ito, nagkakamali ka. May mga kaalaman din ng mga yan. Kung mga aswang at mangkukulam nga natatalo nila, ordinaryong tao pa kaya? Ikaw ba?
Base sa karanasan mo, ilan na bang napatay mo? Anong paraan na ginawa mo? 4 na albularyo na, Ruben. Malakas ang pakiramdam nila sa mga aswang at iba pang mga elemento. Kaya kahit malayo o paparating pa lang ang mga nilalang, ay alam na ito ng mga albularyo. At yan naman ang lamang nating mga tao. Magkunwari ka na pasyente, magpapagamot, may sakit at doon mo siya dadalihin. Pero siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Tsaka kung meron man, paslangin mo na rin baka maituro ka pa. Napailing na lamang ang matador. Isang halang ang bituka lamang ang makakagawa ng ganito. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kalagayan ng kanyang pamilya, ay tumatapang itong si Ruben. Ang kahirapan at pangarap na magandang buhay ang nagbibigay lakas ng loob kay Ruben upang gawin ang pagpaslang ng mga albularyo. Dumaan muna sa palengke si Ruben gamit ang salaping bigay noon ni Gaspar. Bumili siya ng maraming pagkain pati na ang gatas ng kanyang anak. Habang naglalakad pa uwi, itong si Ruben ay naisip niya ang sinabi ni Gaspar. Sa 4 na albularyong napaslang nito, ay nakapagpagawa na ito ng bahay at nakapagpatayo na ng negosyong tindahan. Iyon din ang balak gawin ni Ruben, pero sa malayong lugar. Kapag nakaipon na siya ng maraming pera, aalis siya kasama ang pamilya at doon sa malayong lugar magsisimula ng panibagong buhay. Napapangiti na lamang itong si Ruben habang iniisip ang mga sandaling maayos na ang kanilang pamumuhay. At higit sa lahat, lilipat sila sa napakalayong lugar kung saan mahihirapan na ang kanyang biyenan na puntahan pa sila. Nang matapos ang hapunan ng pamilya, ay kinausap na ni Ruben ang kanyang asawa. Sinabi niya kay Divina na mawawala muna siya ng ilang araw dahil sa kanyang bagong trabaho. At ito ay sa isang minahan. Ibinahagi rin niya sa kanyang asawa ang kanyang mga pangarap sa kanilang pamilya. Hindi naman maiwasan ni Divina na mag-alala dahil mapanganib ang trabaho ng isang minero. Pero nangako naman si Ruben na mag-iingat at babalik na may maraming pasalubong. Wala na ngang nagawa pa itong si Divina kundi ang sumang-ayon at magtiwala sa kanyang asawa. Kinabukasan ay nagpaalam na si Ruben sa kanyang pamilya. Nag-iwan rin siya ng salapi kay Divina para panggastos habang wala siya. Makalipas ang ilang oras, ay nakarating na rin siya sa itinalagang lugar ni Mariano. Pasimple siyang nagtanong sa isang tindera kung may kilala ba itong albularyo na malapit sa lugar. Ayon naman sa tindera, ang lolo daw niya ay isang albularyo. Nag-alok pa nga ito na sasamahan niya si Ruben. Habang nagsasalita ang tindera, ay hindi naman maiwasan ni Ruben ang makaramdam ng awa. Ipinagmamalaki ng babae ang kanyang lolo. Marami na raw itong natulungan sa kanilang lugar. Nagtanong pa siya kung may iba pa bang albularyo sa lugar. Tumugon naman ang babae na bukod sa kanyang lolo ay may isa pa siyang alam ngunit malayo na ito at nasa dulo na daw ng bayan. Nagpasalamat naman si Ruben habang bumili ng iilang tinapay. Pilit kinakausap ni Ruben ang kanyang sarili na dapat iwaksi sa kanyang bokabularyo ang salitang awa. Naghanap muna siya ng mapaglilipasan ng gabi dahil bukas na bukas ay tutunguhin na ni Ruben ang albularyong nagngangalang Rustiko. Pagsapit ng umaga, nag-agahan muna siya sa isang karinderya at tumuloy na sa kanyang pakay. Sa kanyang pagtatanong-tanong ay natuntun rin niya ang bahay ng matandang albularyo.
Pasimpleng nagmasid muna itong si Ruben sa paligid. Naghahanap siya ng ibang madadaanan kung sakaling magkakaproblema. Pumasok na siya sa bakuran ng bahay kung saan may iilang mga pasyenteng naghihintay sa labas. Nalaman niya na hanggang alas 12 lang ng tanghali manggagamot ang matanda sa araw na iyon. May dalang bayong si Ruben kung saan makikita ang iilang gulay, ngunit sa pinakailalim nito ay ang napakatalas na talibong. Habang tumatakbo ang oras, ay may naisip na plano itong si Ruben. Pagsapit ng alas 11 ay lumabas na ang matanda at nag-abiso sa mga pasyente na 2 na lamang ang mabibigyan niya ng serbisyo sa araw na iyon. Pinababalik na lamang niya kinabukasan ang iba pa. Nagsialisa na ang mga tao kasama itong si Ruben. Nagtungo siya sa isang malapit na tindahan sa lugar. Doon siya umupo at tila dinadaga ang kanyang dibdib. Naawa siya sa matanda. Naglalaban na sa kalooban ni Ruben ang kasamaan at kabutihan. Napapahawak siya sa kanyang muka at kumakabog ang dibdib. Sa tingin niya ay nasa edad 60 na ang matandang iyon. Napaka-ordinaryo ng itsura nito. Dagdag pa, ang mga taong umaasa dito na nagpapahirap lalo na sa pakiramdam ng matador. Halos kalahating oras din siyang nanatili. Naglakad siya at naghanap ng lambanog, pampalakas ng loob at pampatibay ng sikmura. Sanay na sanay siya sa pagkatay ng hayop, pero sa tao, talagang hindi. Mag-isang lumaklak ng lambanog si Ruben, ni hindi niya magawang kumain ng pananghalian. Nakaramdam na ng pamamanhid sa mukha si Ruben dahil sa sobrang pag-inom ng lambanog. Sa tingin niya ay sapat na iyon na pampatibay ng loob. Bumalik siya sa bahay ng matanda. Sinipat niya itong maigi at napansin niya na may isang pares ng tsinelas sa ibaba ng may 4 na baitang na hagdan. Wala ring katao-tao sa mga oras na iyon. Malamang nagsisyesta na ang mga ito. Nilagpasan muna niya ang bahay at patuloy na naglakad. Sa kanyang muling pagdaan ay pumasok na siya ng mabilisan sa bahay. Bukas lang kasi ang entradang pintuan. Nang makapasok ay nakita niya ang napakapayak na pamumuhay ng matanda. May isang silid na ang tanging pinto ay gawa sa pinagtagping sako. Naaninag niya na may nakahiga sa loob. Bahagya siyang sumilip at nakita niyang mahimbing na natutulog ang matandang albularyo. Huminga ng malalim si Ruben at binunot na ang punyal sa kanyang tagiliran. Hanggang sa mabilis siyang pumasok at agad inundayan ng saksak sa dibdib ang matanda. Kasabay nito ay ang pagtakip niya ng tela sa mukha nito. Matapos ang isang saksak ay sinundan pa niya ng maraming beses. Narinig niya ang may hinang boses ng matanda hanggang sa nalagutan na ito ng hininga. Kumalat sa dingding ang mga dugo nito. Nakatakip pa rin ng tela ang mukha ng matanda. Kinuha niya na ang talibong. Muli siyang huminga ng malalim at buong lakas na tinaga ang leeg ng kawawang matanda. 3 beses pa niya itong ginawa hanggang sa humiwalay na ang ulo sa katawan nito. Upang hindi tumagas ang dugo, ay binalot pa niya ng kumot ang ulo ng matanda bago inilagay sa bayong. Sumili pa sa siwang si Ruben kung may tao ba sa labas. Agad din siyang nagtungo ng kusina at doon dumaan sa likod.
Hindi niya naman alam kung saan patungo ang masukal na kakawiyang dinaanan niya. Mabilis at mahaba ang kanyang mga hakbang. At nang napagtanto niya na malayo na siya sa bahay ng albularyo, ay napasandal sa isang puno itong si Ruben at hindi nito napigilang umiyak. Makalipas ang ilang minuto, ay nilinis niya ang talibong bago ito ibinalik sa lagayan nito. Tiniyak muna niya na walang bakas ng dugo sa kanyang damit at katawan. Sa patuloy niyang paglalakad ay nasipat niya na ang kalsada. Nagkubli muna siya sa mga halaman bago lumabas ng walang taong napansin sa kalsada. Bago naman gumabi, ay nasa tapat na ng bahay ni Mariano ang matadero. Maya-maya pa, ay lumabas na ang katiwala at pinapasok agad itong si Ruben. Sinamahan rin siya ng katiwala sa isang silid kung saan naroroon naghihintay ang among aswang. Pinilit ni Ruben na magmukhang normal sa kabila ng mabigat na nararamdaman. Iniabot niya kay Mariano ang bayong. Nang makita ang pugot na ulo ng matanda, ay inamoy pa na parang napakasarap na pagkain. Magaling, Ruben. Napakagaling. Hindi nga nagkamali si Gaspar sa'yo. At dahil dyan ay heto ang iyong kabayaran. Maraming salamat po, Don Mariano. Hindi, Ruben. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Maaari ka nang umuwi at palamigin mo muna ang sitwasyon bago ka bumalik sa lugar. At hanapin at pugutan pa ang mga albularyong natira. Tinanggap ni Ruben ang bayad na nakabalot pa sa telang puti. Hawak-hawak lamang niya ito at lumabas na ng bahay. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Gaspar upang doon muna siya magpalipas ng gabi. Haring Gaspar, pwede bang dito muna ako magpalipas ng gabi? Abay, oo naman. Teka lang, nagawa mo ba? Tumango naman si Ruben at doon sa isang kwarto ay inilapag niya ang bagay na nakabalot sa tela. Hindi niya alam kung magkano iyon habang nakangiti naman itong si Gaspar at marahang binuksan ang nakabalot. Nanlaki ang mga mata ni Ruben sa kanyang nakita. Parang Ruben, tiba-tiba ka. Sabi ko sa'yo, di ba? Galante ang aswang na yon. Umpisa pa lang ito, kaibigan. Makakamit mo rin ang pangarap mo. Basta tibayan mo lang ang loob mo, ha? Hindi naman permanente ito. Tiisin mo na lang. Inihatid naman ni Gaspar ang kaibigan sa isang kwarto. Ramdam nito na nais mapag-isa ni Ruben at naiintindihan niya naman iyon. Nakaupo sa gilid ng kama si Ruben habang nakatitig sa mga salapi na nasa maliit na mesa. Bumabalik sa isip niya ang mga pangyayari hanggang sa sandaling pinaslang niya ang matanda. Maya-maya ay pumasok si Gaspar. Naghatid lang ito ng alak pampatulog dahil ayaw kumain ni Ruben. Nilaklak agad ng matadero ang alak upang makatulog. Kinabukasan ay umuwi na ito agad sa bahay. Inunahan niya na agad si Divina kung bakit sa ilang araw pa lang ay nakabalik na siya na may maraming salapi. Ayon kay Ruben, panimulang kabayaran iyon para sa mga baguhan upang mas painganyo pa sa pagmimina. Maswerte din daw sila dahil nakahukay agad sila ng napakaraming ginto at ang lahat ng mga iyon ay purong kasinungalingan lamang. Makalipas ang ilang linggo ay muling bumalik si Ruben sa lugar. Sa kanyang impormasyon ay may 2 albularyo pa sa lugar. Sa pangalawa ay ganoon pa rin ang naramdaman ni Ruben pero may kislap na sa kanyang mga mata nang matanggap ang kabayaran sa kanyang serbisyo. Upang hindi magduda ang asawa ay hindi na siya umuwi sa kanilang bahay. Bagkus, doon na siya nanatili sa bahay ni Gaspar. Hindi naman problema yon kay Gaspar. Mas mabuti nga dahil araw-araw may kainuman nito. Paring Gaspar,
Kamusta naman ang negosyo mo? Mabuting mabuti pare. Sa katunayan balak kong magbukas pa ng isa pang tindahan sa ibang bayan. Kaunting tiyaga pa Ruben. Mamumuhay ka na rin ng marangya. Umabot na sa 4 na albularyo ang napatay ni Ruben. Sa panahong ito ay tila manhid na ang matador at walang ibang iniisip kundi ang makakuha pa ng mas maraming salapi. 2 bayan na ang nalinis ni Ruben, ngunit naghangad pa ito ng karagdagang misyon. Labis naman na ikinatuwa ni Mariano ang pagiging ganid ni Ruben sa salapi. Mas pabor iyon sa aswang dahil ganoong uri naman talaga ang hinahanap niya. Isang tao na alipin sa salapi habang naghihintay pa si Ruben. Sa panibagong misyon ay eksaktong dumalaw ulit ang kanyang biyenan. Balita ko sa minahan ka na raw nagtatrabaho Ruben. At sa palagay mo sapat na ang kinikita mo upang buhayin ng anak ko at ang mga apo ko. Opo itay, kahit papaano nakakaipon na kami. Ha? Talaga lang ha? Makinig ka Ruben. Bago gumuho ang minahan at matabunan ka, sana may magandang buhay na ang mga apo ko. Para kahit papano ay magkaroon ka naman ng silbi. Sumusobra ka na, matanda ka. Pinagtataasan mo na ako ngayon ng boses, walang yaka. Ang yabang mo na. Nakatikim ka lang ng kaunting salapi, ganyan ka na. Pwede bang tumigil ka na? Tumigil ka na! Sa galit ni Ruben ay naitulak niya si Pinong at bumagsak ito sa lupa. Nanlilisik na ang mga mata ng matadero habang nakatitig sa matandang biyenan. Dali-dali namang tumayo si Pinong at tumakbo ito palayo ng bahay. Hindi na nga ito nakapagpaalam pa kay Divina. Hayop kang matanda ka. Baka gusto mo, ikaw ang susunod na pugutan ko ng ulo. Sambit ni Ruben sa kanyang sarili. Isang hapon ay nasipat ni Ruben ang katiwala ni Mariano na nakatayo sa tapat ng kanyang bahay. Nagbigay ito ng mensahe para sa susunod na misyon. Kinabukasan ay agad nagpunta si Ruben sa malaking bahay. Inutos na ni Mariano ang 5 albularyong kanyang papaslangin. Tumugon agad ng pagtango itong si Ruben at bago siya umalis ay nagbilin pa ang kanyang amo. Ruben, mag-iingat ka. Iba ang isang ito. Siyang mag-iingat sa akin. Tanggapin mo ito, Ruben. Ipahid mo ang langis na ito sa sandatang gagamitin mo. Hindi tatalabang ordinaryong sandata sa albularyong ito. Dalin mo sa akin ang ulo ni Iko. Si Iko ay isang antingerong albularyo. Tangan nito ang mutya ng tubig, kung saan may kakayahan itong maglaho o hindi makita na hindi lang ang pisikal na anyo ang kayang itago kundi pati ang kabuang presensya nito. Kahit gabunan o bangkilan ay hindi kayang maramdaman ang presensya nito. Sa norteng bahagi ng Pangasinan matatagpuan itong si Iko. Sa katunayan, wala pa namang balak magtayo ng negosyo itong si Mariano doon. Pero natutuwa siya at ginamit niya ang pagkahayok ni Ruben sa salapi. At mas pabor sa kanya na mawala na ang lahat ng may tangan ng kanan sa buong probinsya. Dumating na nga sa lugar itong si Ruben. Kagaya sa kanyang nakagawian, buong pagkukunwari pa rin ang ginawa ng matadero. Nagpapanggap ito na magpapagamot sa albularyo. Sa kanyang pagtatanong sa lugar, ay agad na ituro ng isang lalaki itong si Iko. Nakikipag-inuman ang albularyo at mukhang mahilig ito sa alak. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Ruben dahil gagamitin niya ang alak upang paslangin itong si Iko. Malakas at malusog pa itong si Iko dahil hindi pa naman ito matanda. Habang kumakain si Ruben, sa isang tindahan ay panay sipat siya
sa kinaroroonan ni Iko na nasa bakuran ng isang bahay. Mukhang may okasyon sa bahay na yon dahil maraming mga tao. Kumakain ito at nag-iinuman. Bago naman gumabi ay nagpaalam na si Iko. Tahimik naman siyang sinundan ni Ruben hanggang sa may dumaang ibon sa ibabaw ng matadero at napalingat siya dito. Sa pagbalik ng tingin niya sa sinusundang tao ay nawala na ito sa kanyang paningin. Nagtaka siya kung papaano ito nawalang bigla. Bumilis ang kanyang mga hakbang at sinipat ng maigi ang paligid hanggang may narinig siyang nagsalita. Saan ang tungo mo, kaibigan? Pasensya na, kaibigan. Ikaw talaga ang sinusundan ko. Ako nga pala si Ruben. Ako si Iko. May mahalagang pakay ka ba sa akin? Oo. Balita ako kasi. Isa kang albularyo at antingero. Nais ko sanang humingi sa iyo ng tulong. Pakiramdam ko kasi inaaswang ako. Nagmula pa pala ako sa malayong bayan. Markado ka na ng aswang, kaibigan. At alam mo ba ang ibig sabihin nun? Bibiktimahin ka o di kaya ay gagawin kanyang aswang. Natigilan naman itong si Ruben sa kanyang narinig. Ibig sabihin, may balak gawing si Mariano sa kanya. Maaari mo ba akong tulungan, kaibigan? Sumunod ka sa akin. Sa pagdating nila sa bahay ni Iko, ay binigyan naman ng kape si Ruben at hinarap ito ng maayos. Tiniyak din ni Iko na markado talaga ng aswang itong si Ruben. Hindi tuloy malaman ng matador kung itutuloy pa niya ang kanyang binabalak. Posibleng papatayin siya ni Mariano o di kaya ay gagawing kauri nito. Kahit sobrang ganid sa pera itong si Ruben, ay ayaw naman niyang maging aswang. Inabisuhan naman siya ni Iko na ipapabukas na nila ang paggamot dahil hindi maganda ang sitwasyon ng albularyo. Gawa nga ng nakainom ito. Pinapili pa niya itong si Ruben kung sa kwarto ba o sa sala na lang matutulog. Nag-iisa lang kasi ang kwarto sa maliit na bahay ng albularyo. Siyempre pinili ni Ruben ang may gana lamang sa may sala. Habang lumalalim na ang gabi, ay hindi naman mapalagay itong si Ruben. Papaano nagawa ni Iko na magtiwala sa isang estranghero na kagaya niya na ilang oras pa lang nakikilala, pero pinatuloy at pinatulog pa niya sa mismong bahay? Pero ang mas nagpatindi kay Ruben ay kung bakit siya minarkahan ni Mariano. Si Mariano lang naman ang aswang na nakakasalamuha niya. Demonyo ka talaga, Mariano. Pati ako yayariin mo pa. Wika naman ni Ruben sa kanyang sarili. Dahil na rin sa pagod mula sa mahabang biyahe, ay nakatulog na itong si Ruben. Maliwanag na ang paligid nang siya'y magising. Agad naman siyang bumangon at hinanap itong si Iko. Naamoy naman niya ang inihaw na tuyo na nasa ibabaw ng lamesa. Lumabas siya ng bahay at nakita niyang nagpapatoka ng mga manok si Iko. Gising ka na pala, kaibigan. Halina't mag-agahan muna tayo. Nakangiting pumanhik ng bahay si Iko. Pinagtimpla pa niya ng kape ang bisita. Habang kumakain sila, ay pinakikiramdaman naman niya ng maigi itong si Iko. Wala namang kakaiba sa kinikilos nito. Nang matapos silang mag-agahan, ay niyaya ni Iko ang matadero sa labas ng bahay. Umupo naman sila sa silya na gawa sa kahoy. Ibinida ni Iko ang ganda ng kapaligiran. Ayon sa kanya, kahit mag-isa lamang siyang namumuhay ay masaya at kontento naman siya. Mas pinili niyang mag-isa dahil sa kanyang responsibilidad sa mga tao bilang tagagamot at antingero.
Humingi naman ito ng paumanhin sa bisita dahil sa pagiging madaldal. Bihira lang kasi ito magkaroon ng bisita bukod sa mga nagpapagamot na kalimitan ay nasa malapit lang nakatira. Siya nga pala, Ruben. Sa tingin mo ba kakasya itong langis na nasa maliit na bote? Nanlaki naman ang mga mata ni Ruben dahil hawak ni Iko ang langis na ibinigay sa kanya ni Mariano. Hindi ito agad nakasagot at napatitig na lamang sa kanyang kasama. Si Mariano ba ang amo mo? Ay nako, si Mariano talaga walang kadala-dala. Bakit pa siya mag-uutos ng isang ordinaryong tao para paslangin ako? Bakit hindi na lang siya ang humarap sa akin at kami ang magtutuos? Mawalang galang na. Kilala mo si Mariano? Oo naman. 3 na ang inutusan niya para paslangin ako. At alam mo ba kung ano ang ginawa niya sa mga tauhan niyang pumalpak? Alam mo na siguro. Kaya kanya minarkahan upang madali ka lang niyang mahanap kung sakaling tatakas ka. Huwag kang mag-alala, Ruben. May pagkakataon ka na kagabi na paslangin ako pero hindi mo ginawa. Patawarin mo ko. Sa totoo lang, kung hindi ko nalaman na markado na pala ako, ay malamang ginawa ko na sa iyo ang inuutos ni Mariano. Ano na ang balak mo ngayon, Ruben? Papatayin ko ang aswang na yon. Kaya mo ba? Hindi pangkaraniwang aswang si Mariano. Isa siyang pinuno ng mga asbo. Patawarin mo ko, Iko. Hayop na yon. May balak pa na traidorin ako. Ano pa bang inaasahan mo sa isang aswang? Nakakayaman pero humingi ng tulong si Ruben sa taong balak niyang paslangin. Sa araw ding iyon ay gumawa sila ng plano laban sa aswang na si Mariano. Labis naman ang pasasalamat ni Ruben dahil sa napakabusilak ng puso ni Iko. Kung tutuusin, maaari siyang paslangin ng albularyo, ngunit hindi nito nagawa. Bagkus, pinakisamahan pa siya ng maayos. Habang papunta na sila sa kinaroroonan ng pinunong asbo, ay inilahad naman ni Ruben kung bakit niya nagawa ang pagkatay ng mga albularyo. Aminado ang matador na nabulag siya sa salapi kahit alam niya na masama at walang kapatawaran ang kanyang ginawa ay ipinagpatuloy pa rin niya ito. Pinagsisihan niya na ang kanyang mga nagawa at nangakong aayusin niya na ang kanyang buhay. Di baling bumalik siya sa pagiging matador. Itinuring ni Ruben na pangalawang buhay ng matagpuan niya itong si Iko. Kagaya ng nakagawian, tumayo sa tapat ng malaking bahay si Ruben. Sinamahan siya ng katiwala hanggang sa pintuan ng silid kung saan matatagpuan itong si Mariano. Ruben, nagawa mo bang paslangin si Iko? Sabi ko na nga ba, maasahan ka talaga. Katulad ng dati, Don Mariano, ginawa ko lang naman ang inutos mo. Sabik na binuksan ni Mariano ang bayong na dala ni Ruben. Sa pagbukas niya ng tela na ibinalot sa bilog na bagay ay sumambulat kay Mariano ang napakaraming bubuyog. Bahay pala ng bubuyog ang inilagay nila Ruben dito. Hindi naman magkandaugaga ang aswang sa pag-iwas sa mga umaataking bubuyog. Mabilis namang lumabas ng silid itong si Ruben at buong lakas na pinigilan ang pinto upang hindi mabuksan ni Mariano habang walang tigil sa pag-atake ang mga bubuyog sa aswang. Bago pa man madaig ni Mariano itong si Ruben, ay biglang lumitaw itong si Iko sa kanyang tabi at pinapalabas na ang matador. Mabilis na tumakbo si Ruben papalabas ng bahay. Ngunit nadatnan niya sa balkonahe ang katiwala na nakabulagta na sa sahig at balina ang leeg nito. Panigurado, si Iko ang may kagagawan sa bagay na yon. Nang nasa bakuran na ang matador,
ay inilabas nito ang talibong at punyal. Sinipat niyang maigi kung ano na ang nangyayari sa loob, hanggang sa may malaking aso ang lumabas mula sa bintana. Paglapag nito sa lupa, ay lumingon ito kay Ruben na may nanlilisik na mga mata at naglalaway ang malaking bibig nito. May mga bukol na rin ito sa mukha at katawan. Marahil mga kagat iyon ang bubuyog. Napatras naman sa takot itong si Ruben. Biglang humarap sa kanya ang asbo at lumundag ito papunta kay Ruben. Ngunit bigla itong binangga ni Iko at nagpagulong-gulong sila sa lupa. Traidor ka, Ruben. Ipinagkaanulo mo ko sa isang antingero. Ikaw ang unang nagtraidor sa akin, Mariano. Nilagyan mo ko ng marka. Para ano? Paslangin o gagawin mo kong katulad mo? Inundayan na ni Iko nang matitinding sapak ang asbo. Nagpangbuno ang dalawa. Hindi rin matatawaran ang galing at lakas ng pinunong aswang. Hanggang sa biglang naglaho itong si Iko. Nagpalinga-linga ang malaking aso. Kitang-kita ni Ruben ang pagkakaroon ng malaking hiwa ni Mariano. Sa leeg na agad naman itong ikinabagsak sa lupa. Lumitaw na rin si Iko na may dalang itak na may bahid ng dugo. Sa wakas, nahuli rin kita, Mariano. Salamat sa sugo mo at natagpuan kita. Hayop ka, Ruben. Dadanasin mo rin ang dinanas ko. Sa gabing iyon ay nagwakas ang buhay ni Mariano. Pakiramdam ni Ruben ay para siyang nakalaya sa kulungan. Humingi naman ng pabor sa kanya itong si Iko kung pwede ba siyang magpatulong na sunugin ang buong bahay ni Mariano. Maraming salamat sa iyo, Iko, sa maikling panahon na pagsasama natin. Alam kong mabuti kang tao. Sa muli, kaibigan, humihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Walang anuman at huwag mo nang isipin yon, Ruben. Nakabawi ka naman. Pero sana sa susunod dapat mong alalahanin na ang gawaing masama ay walang magandang may dudulot sa iyong buhay. Kahit ang hangarin mo pa ay maganda. Paalam, kaibigan. Sa magkaibang landas ay naghiwalay ang dalawa. Tumungo si Ruben sa bahay ni Gaspar at ibinalita ang lahat ng mga nangyari. Hindi naman makapaniwala si Gaspar sa nagawa ni Ruben. Inamin na rin ni Ruben na nagising na siya sa katotohanan. Lumipas ang mga araw at linggo. Balik na sa normal ang buhay ni Ruben. Ang perang naipon niya ay gagamitin niya sa panibagong buhay. Balak lumipat ni Ruben kasama ang pamilya sa Bicol, kung saan naroroon ang kanyang mga kamag-anak. Ilang araw bago ang kanilang paglisan sa lugar, ay kinausap niya naman ang kanyang biyenan. Hindi niya na pinairal ang galit at pinatawad na lamang ito. Itay, alam ko na marami akong pagkukulang bilang manugang at padre di pamilya. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan kay Divina at sa mga apo nyo na karapat dapat ako maging isang ama. Ginawa ko naman ang lahat, pero sadyang kulang pa rin. Doon sa Bicol, magsisimula kaming muli. At wag po kayong mag-aalala. Bibisita din naman kami rito sa inyo. Patawarin mo rin ako, Ruben, kung naging malupit ako sa iyo. Nais ko lang naman na magkaroon ng magandang buhay ang iyong pamilya. Nakakalungkot man na malayo sa aking mga apo, pero wala na akong magagawa. Basta ipangako mo na aalagaan mo silang mabuti. Dumating naman ang pinsan ni Ruben na si Eduardo mula Bicol. May bala kasi itong magnegosyo ng palaisdaan sa Pangasinan. Pinuntahan naman ni Ruben si Gaspar upang yayain ang salo-salo sa kanyang bahay at upang ipakilala rin niya dito ang kanyang pinsan.
Subalit walang nadatnan na tao si Ruben sa pamamahay nito. Kaya ang nangyari ay sila na lang dalawa ni Eduardo ang nag-inuman. At dito niya inilahad sa pinsan ang lahat-lahat at ang sikreto ng kanyang pagyaman. Hindi naman makapaniwala itong si Eduardo na nagawa ito ng kanyang pinsan. "Nako naman Ruben, bakit di ka lumapit sa amin? Bakit mo nagawa ang mga bagay na yon?" Wika naman dito ni Eduardo. "Pasensya na Kuya Eduardo. Sadyang magulo lang ang utak ko sa mga panahong yon. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko. Pero labis ko nang pinagsisisihan ang aking mga kasalanan. Hindi ka ba natatakot na balikan ka ng mga kamag-anak ng mga napatay mo? Naging maingat naman ako sa bawat misyon, Kuya. Wala ko iniwang bakas. Pero kung ano man ang nakatadhana sa akin, buong puso kong tatanggapin yon bilang kaparusahan sa aking mga nagawang kamalian." Sa araw ng kanilang pag-alis, handa na sila sa biyahe patungong Bicol. Umiiyak na itong si Pinong sa pamamaalam sa kanyang anak, lalo na sa kanyang mga apo. Habang nasa bakuran na sila ng bahay, ay biglang nagpakita itong si Gaspar. Ibinaba muna ni Ruben ang mga dala upang lapitan ang kanyang kaibigan. Batid niya ang hindi maayos na itsura ni Gaspar. Maputla at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Hindi naman alintana ni Ruben sa pag-aakalang pagod lang ang kanyang kaibigan. "Oh, Gaspar, mabuti naman at nagpakita ka. Makailang beses rin akong pabalik-balik sa inyo. Paano ba yan? Aalis na kami patungong Bicol. Doon kami magsisimula ng panibagong buhay ng pamilya ko. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Pero sana, huwag na tayong gumawa ng mga bagay na hindi magdudulot sa atin ng kabutihan." Yumakap naman si Ruben sa kaibigan at tumarak naman ang itak sa sikmura ni Ruben. Isang pagkakamali ang ginawa mo kay Mariano. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo sa aming pinuno. Wika dito ni Gaspar. Agad nang tumakbo ng mabilis itong si Gaspar nang papalapit na si Eduardo sa kanila. Humahalakhak ito at napakabilis naglaho sa lugar. Sumigaw na si Divina nang napagtanto na sinaksak pala ang kanyang asawa. Bumulagta na si Ruben sa lupa at naghahabol na ito ng hininga. Agad na ring napasugod itong si Pinong. "Itay, patawad po. Kuya, pakiusap. Huwag mong pabayaan ang pamilya ko." Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang pamilya. Ang isang ama ay handang gagawin ang lahat. May bigay lang sa pamilya ang kasaganahan ng buhay. Kaya nilang magtiis, mahirapan at malayo sa sariling pamilya. Ang kwentong ito ay nagbigay aral din sa atin na ang maling gawain ay kahit kailan hindi ito nakakabuti sa atin. Sana matuto tayong maging patas at umasenso sa tamang paraan. Hanggang dito na lang ang kwento, mga kabaryo. Naway merong kayong natutunan. Maraming salamat. Okay, komento ko sa kwento natin ngayon. Grabe. Nakakalungkot. Kasi, yun nga, alam nyo naman. Namatay itong si Ruben, di ba? Kaya lang, wala tayong magagawa, mga kabaryo. Kasi, yun nga, parang kagaya ng kwento natin kahapon patungkol sa karma. Alam ko, wala naman ibang hinangad tong si Ruben eh. Kundi yung, kumbaga, maging ayos lang yung pamilya niya. Kasi nga, nagsimula naman to dahil inaapi siya nung binan niya. Pero,
Wala, kumapit sa patalim. Oo, pero kumbaga oo kasi mabilis yung pera, di ba? Kumbaga malaking salapi. Yun nga sabi ni Gaspar, hindi mo kikitain yung kikitain mo dito kahit ilang taong kang maging matadero. Kaya lang, anong ginawa ni Ruben? Ang pinatay niya, mga albularyo, di ba? Yung unang part, yung matanda, doon medyo nalungkot ako kasi parang vice versa yung kwento natin. Hindi ko naman matatawag na kaliwa tong si Ruben pero parang ganon. Kaliwa kontra kanan, di ba? Kasi nga, purong albularyo. Saka itong si Iko, di ba? Buti na lang din nakilala niya, talagang mahusay. Yun nga lang, kita niya naman, pinatay siya ng kaibigan niya si Gaspar. Medyo nabitin lang ako kasi parang hindi kasi nasabi doon yung kung anong nangyari sa pamilya ni Ruben, di ba? Saka ito si Gaspar, kung nasa na to, syempre buhay pa. Ibig sabihin, meron pang pwedeng magpatuloy ng lahi ni Mariano. Kumbaga, yun nga, napagtanto ko nung ending na nayanggaw tong si Gaspar kasi yun nga nagtaka lang ako kasi parang hindi naman siya nag-react nung kinausap siya ni Ruben, di ba, na patungkol kay Mariano. Yun nga lang, nung hinanap na niya kasama yung pinsan niyang si Eduardo, wala na. Diba? Kumbaga wala na ron. Yun pala, naging, kumbaga nayanggaw na. Kumbaga umepekto na yung yanggaw sa katawan. So, yun yung parang nakikita ko rito. Mabilis na kumalat. Pinatay rin siya si Ruben. Saka yun, nakakalungkot kasi namatay. Alam niyo naman na, hindi naman sinabi pero yun nga, sabi nung nagsulat ng kwento sa atin yung nagpadala, napatay niya si Ruben. Napatay na si Ruben. So, matagal na rin to, kaya wala tayong magagawa. Yun talaga yung ending kahit ayaw natin, di ba? Alam nyo naman na nalulungkot ako pag merong namamatay na karakter, lalo na bida, di ba? So, yun. Hanggang dito na lang muna yung komento ko, mga kabaryo. Maraming salamat sa sumusuporta ng channel namin ni Tio Proy, no? Ng tito ko. Sana suportahan nyo palagi. At yun, lagi kayong mag-iingat at sa mga gusto kong makausap, meron tayong Facebook page na Kwentong Baryo Official. Nandun po lahat, pwede nyo ako makausap and then baka, yun nga, may delay tayong konti kasi sobrang busy natin. Pero sana maunawaan nyo, inaayos ko naman lahat. So yun, kasi sa mga nagtatanong, si Tito Proy, wala po siya rito. Nasa probinsya siya kaya medyo parang mahirap din sa amin yung ganitong pagnanarrate, no? So, yun. Muli mga kabaryo, maraming salamat sa patuloy na suporta. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.